Hi guys, yes, good evening everyone. Yeah, this is Coach Johnson Chuan ako at sorry at medyo I think ilang Friday na po ba hindi ako nakapag-FB live. Yeah, pero ngayon po kasi importante po tonight na may habol ko po yung tinatawag nating Hello November. Okay? Yeah, so set up lang po natin sandali yung aking computer para mabasa ko po ang inyong mga comments. Okay. Yes, good evening everyone. Yan, right. Hi, hello, good evening, Wayne. Hello, good evening. Yan, Catherine Lalhati. Hello po, good evening din po. Right. Yan, yan lang. Masyado akong formal. Alright, okay. So, thank you guys. Thank you again sa pagsasama niyo po ngayong gabi sa akin. At least, mapag-usapan po natin tonight yung Hello November. Sorry po, at medyo na-late na po tayo. Almost 10 o'clock na po tayo nakapag-start. Medyo kakatapos hindi po kasi ng mga ilang session po natin. Marami po kasi mga pahabol din ng mga session. Mas lalo na po, medyo nag-long weekend po tayo. Kaya medyo, may nagbakasyon din po kami ng family ko. Kaya napanood din po yung live ko, no? Nung nag-live po ako doon sa 88 Hot Spring yun. So, yun, kabalik lang din po namin. Tapos, marami na po mga next na ginagawa na po ngayon sa store. Kaya, yun po, na-busy lang po. Kaya hindi ako makapag-FB live totally. Kaya ngayon sabi ko, kailangan ko mag-FB live ngayon kasi papasok na po itong around mga November 8, yung ating November energy. Okay, so yung Hello November natin, kailangan mahabol po natin tonight. Okay, at least ma-explain ko na po siya sa inyo. Okay? Pag-uusapan po natin tonight is pag-uusapan po natin all the 12 zodiac sign, kung kamusta po ang kanilang mga flying stars monthly chart reading. Okay, although kung meron naman po kayo ng book ko, meron naman po doon mga ilan sa mga mga guidance, okay? At pwede niyo po mabasa doon sa book. Pero dito po ngayon pag-uusapan natin yun, mas more isa-isahin po natin yung mga stars sa bawat mga animal sign. Okay? And then magbibigyan din po tayo sa mga lucky directions and also pati yung sino mga animal signs ang medyo patok para for this month of November. Okay? So before we start, hope don't forget to like and share this video. Okay? At ma-share niyo po siya sa inyong mga friends, okay, or family, loved ones. Matag niyo po inyong mga friends na gusto niyo pong makapanood din po ng tong video na to. Okay? And also before we start, kasi inantay lang po natin ilan po mga iba para makapasok po at masabay-sabay po natin. Okay, parang pag na-explain po natin, hindi po tayo pa ulit-ulit. Pero although after naman po ng video na to, ipopost ko naman to ulit sa ating Facebook page po. Okay, sa Coach Johnson Chua po na Facebook channel. Okay? Yun, alright? So, batiin ko lang po mga ilan nakapasok. G. Kedward, hello po, good evening. Yan, Rose, ay hello po, thank you ate. Dumana po si ate Ruby. Thank you. Dennis Maligalig, hello po, good evening. Yan. Ayan, pig po. Ayan, may nagtatanong na, no? Ayan, don't worry po, mamaya isa-isahin po natin yung mga animal sign, no? Hindi po naman po tayo nag-i-start, no? Mamaya ako ipag-isa-isahin po natin lahat. Although we're focusing on the Chinese animal zodiac sign, rat, ox, tiger, rabbit, yan. Hindi po tayo mag-focus sa mga western. Okay? Princess Galang, hello po, good evening. Maria Carlas Marias, hello po, good evening. Yan, and then Dennis, ay hello po, first time ko masimulan. Okay, I hope magustuhan niyo po ron dito, no? At saka kung may mga questions po kayo, feel free to ask the question naman po. Although, mas more sana i-focus po natin sa topic po ng pag-uusapan natin this month, okay? Month of itong November, kung kamusta po yung bawat animal sign, okay? Michael Murillo, hello, good evening, and thank you. Okay naman po. Rona Cruz, Daguro, hello, good evening. Ako, nakasaglit ka kailan ba kahapon yata, no? Hindi tayo nakapagtsikahan. Yeah, pag may time ulit, makapunta ka, tsikahan po tayo. Okay, or also kung sana po makadalaw po ko sa ano niyo po, no, doon sa lugar niyo sa Quezon City. Yan. Okay, level up. Yan, sa mga gustong tumambay diyan sa QC, yan, at yan, meron siya mga masasarap pagkain. Okay, may mga bilyaran, yan, mga ganyan. Oo, sama ko pa yung mga kumpare ko din diyan. Alright, no? Power bracelet po, yun, nababanggit po natin every time sa live po natin. Ang power bracelet po may dalawang klase, meron siyang basic, meron pong customized, no? The customized one, yun po yung nasa 6'8", meron pong basic na 5'8", meron din po mga intentional bracelet na sa mga 2'8", yun, depende po kasi sa budget din po natin. But yung
yung customized power bracelet yung the best. Okay? Kung sakali pong i-base po natin sa birthday nyo po. Okay? Yan. Okay. Ano ko, sobrang bilis po ng akit natin yun. Mary VM, hello po, good evening. Chona Dumagan, hello po, good evening. Yan. Nabanggit ko ba kay lahat? Okay. Piyaw na merong infinity. Yes, meron naman po. Pwede po kayo magpasadya kung gusto niyo po. No? Pwede naman po magpasadya. Yes, isa-isayin po natin yung bawat animal sign. Huwag po kayo mag-alala. Isa-isayin po natin sila. Although sa mga nagtatanong po ng mga ibang charms or something, mas more better na i-message ko kami directly kasi para at least mas more mapanood po namin siya or mas more mabasa namin siya and privately mas masagutin po namin kayo. Kasi pag dito po sa live, minsan po nahihirapan mo natin sagutin lahat, no? Chua Allen, hello po, shout out po and waiting down from Quezon City. Oh, ingat po kayo sa daan. Okay? Yan, alright. So, I think mga nasabi na po natin lahat. And also, before I start din pala, no, mag-share lang ako ng mga some of the stories, no, na which is ito, kakakuha ko lang po itong gabi. Nakapagpadala po ba kayo sa power bracelet sa USA? Yes, opo, Bianca Vela, nagpapadala po kami, US. Kakapadala lang po namin last time sa I think California, isa, tapos isa sa New Jersey, isa naman sa Australia, yung isa naman sa New Zealand, yan. Nakapagpadala po tayo kasi meron naman pong DHL or International, LBC International. Yun. So, kaya naman po natin magpadala ron. Alright? Okay. So, before we start, no, bago po natin pag-usapan yung Hello November, it's about animal sign. Okay, may share lang ako, quick story lang po siya, no, kasi originally po meron akong client na nag-message siya. This is one of my ating tawag dito, regular client, okay, and also part of my GYF family. Tapos nung time niya bigla siya napatanong lang po, no, nasabi niya na coach, eto kayang link na to, okay ba to? Kasi diba dahil sa Facebook, sa Instagram, or sa mga YouTube, marami po yung mga iba pong mga nagbebenta rin po ng mga Lucky Charms, okay? Originally, marami po talagang mga lumalabas po, mga feng shui or mga like coaching or something like mga pampaswerte, mga ganong klase. But the problem is, bigla ko tinanong, no? Kasi siyempre, sa iba yung tao yung nagbebenta, pero sa akin tinatanong kung legit or not. Urgent, very thankful ako kasi kung ako po yung ginagamit nyo po na parang resources, no? Para to ask kung legit ba sila o hindi. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa akin. Pero the problem lang, wala rin po akong karapatan magsabi na totoo sila o hindi sila totoo, no? Parang mahirap sabihin. Although, pwede ko kayo tulungan doon para malaman nyo po kung talaga nga bang okay sila or not, okay? So, sa akin po, ganito lang po yun. Pag bumibili kayo ng mga Lucky Charms or mga pampaswerte, I hope you follow these 3 things, okay? These 3 things. Number 1, okay, sana po meron silang physical, okay? When you say physical, pwedeng may physical store, physical yung coach, physical pwede mo makausap in a way, no? Like kami, no? Nakakausap nyo po in a way. Bakit? Kasi pag nakausap nyo kami, pag meron mga problema or meron mga parang follow-up do sa mga charms nyo na nabili, pwede nyo kaming tanungin. Di ba? Parang ganun po siya. Kasi mahirap po yung bibili lang po tayo, pero tapos kapag hindi naman natin alam kung akma ba sa atin, tugma ba sila, or something sabihin natin, paano, meron ka mga other concern. Di ba? Like yung karamihan sa akin, mga nagtatanong, ako gusto ko piyaw kasi nabasa ko yung piyaw, napanood ko yung piyaw, pampaswerte, pamparami ng pera. Pero, nung napanood nila yung YouTube channel ko, yung tungkol sa piyaw, bigla sila nalinawan na, hindi pala lahat ng tao is pabor doon sa piyaw. Di ba? Oo, hindi ko sinasabing zodiac sign. Kasi meron mga ibang coaches ang tinuturo, ibang zodiac sign, pwede magsuot, may iba, hindi daw pwede. Para sa akin, lahat naman ng animal sign, pwede gumamit. Ang problema, yung intention mo, pasok ba dun sa charms na gusto mo mangyari? Okay? In short, sino ba gusto ng pera dito? Okay? Taas tayo ng kamay. Tignan natin. Okay? Paano magtaas ng kamay? Yan nyo po yung likes or heart. Sino gusto dumami ang pera? Okay? Tignan natin. Sige nga, magkiklik ba kayo ng inyong mga likes and hearts? Tignan po natin. Okay? Sa lahat na nag-click ng likes and hearts, dadami ang inyong pera. Okay? Hindi. Pero yun ang sinasabi natin, no? Sino bang ayaw at sino bang hindi, di ba? Lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng money kasi isa to sa pinaka-tools na para magamit po natin, okay, para mag-survive sa mundong ito. Para mabili yung mga kailangan natin, mabayaran yung mga kailangan natin, okay? So in short, these are how the money works. Pero ang question mark, lahat ba tayo nasa negosyo? Okay? Yun ang question mark ngayon.
Okay, lahat ba kayo may negosyo? Saan ba nanggagaling yung source of income ninyo? Okay? Lahat ba kayo meron sideline? Lahat ba kayo may opportunity para to create more money lang? Okay? Or most of you are meron din po sa inyo na may mga sideline, may investment, o baka may pension, or baka naman nasa work tayo, may commission tayo sa mga nabebenta natin, okay, sa mga production natin, or more on nakafocus talaga tayo sa salary base. Nagets mo? Every each of us, meron tayong kanya-kanyang source of income. Okay? Hindi tayo pare-pareho ng source of income. Lahat tayo pare-pareho ng need na gusto natin magkaroon ng pera. Okay? Kasi isang itsura lang naman yung 1,000 pesos. Isang itsura lang naman yung 500 pesos. Wala naman lumabas sa 300 pesos na bill, di ba? O meron 200, meron 100. So in short, the currency is the same, but the source of income is different. Okay? Magkakaiba tayo ng source. Yun. Kaya yun po yung gusto natin linawin on that part, no? Na every each of us has our different resources. Every each of us also has a different way how we earn money. Diba? Iba-ibang style natin eh. Yun. Kaya in short, yun yung kailangan natin strengthen. Dahil iba-ibang tayo pagkatao natin, iba-iba yung zodiac sign natin, iba-iba rin yung ating personality and strength and characteristic. Hindi porket na strength siya ng kaibigan mo, pwede mo na rin siya maging strength. Dahil baka meron kang strength na weakness siya or vice versa. Yung strength niya, yun naman yung weakness mo. Okay? Kaya nga minsan, no man is an island. Kailangan po, hanapin nyo po anong strength ninyo, yun ang i-offer ninyo. Anong weakness ninyo, yun yung kailangan yung i-absorb sa ibang tao. And then that's the way how you can help each other. Di ba? Yun yung medyo maganda, kagandahan po dito sa energy ng mundo natin. Kaya nga po medyo nakilala po yung aming power bracelet kasi naka-customize po siya sa birthday nyo dahil naka-base din siya sa characteristic personality nyo rin po. Kaya may iba sabihin nila, ay, gusto ko money eh. Bakit walang citrine yung bracelet ko? Hindi naman porket may citrine, automatic money agad. Minsan ang money is pwede siya matrigger in a different form. Dahil baka nga iba rin yung intention natin, iba yung characteristic mo, ganoon siya. Then iba rin yung way of activation. So in short, on the first, kailangan sana may nakakausap kayong coach or meron silang physical store na pwede nyo makausap din yung mismong tindera or something, yung perang pwede kang magabayan ba. Okay? Pangalawa, talking to these people, sana medyo, yun, nandoon yung part ng concern of teachings you. Okay, na parang binibigyan ka niya, kumbaga ba parang, pag nagtanong ka, meron silang mga reply. At yung reply nila, medyo nasa practical side. Kasi meron sinasabi ng iba na, oh, para saan to? Pang good luck ito. Okay? Ito, para saan to? Pampaswerte. Okay? Ito, para saan to? Para lalo pa lumago ang iyong buhay. Pag napakinggan mo lahat ng sinabi ko, hindi ba parang iisa lang lahat yun? Di ba? Agree pa ba kayo? Agree kayo? Kung agree po kayo, magpakita kayo ng like or heart. No? So, these are the things na, for me, I'm not saying everyone. No? I'm not saying everyone. Like yung sinend niya sa akin na link, doon natawa ko kasi that link, yung lumalabas na babae doon na nagsasalita, sobrang commercialization kasi simula noong 2020 pa lang or 2019 I think, no? Yun na mismo yung lagi nagsasalita din. Okay? At saka yung pag narinig mo sa kanya, paulit-ulit. Tapos kapag pinili mo yung page niya, wala siyang iba kundi 1984 tsaka 1985. Yung wood rat lang tsaka yung wood ox lang. Never niya nabanggit yung 1996 na fire rat, never niya nabanggit yung iba pang animal sign. Siya yung lagi naka-table. Minsan kung hindi babae, lalaki. Yung kapag kayo po year of the rat, okay, sasertain kayo this year. Okay, okay, minsan naman yung sa ibang commercial niya, pagka kayo year of the rat, magiging maingat kayo sa ganito. Yun. Tapos, pag pinakinggan mo siya, magiging magaan ang yung buhay, magiging masagana, magiging ganito. Masyadong vast na wala siyang basis. Okay? Wala siyang kinento about stars, hindi niya kinento about elements, wala siyang kinento kung ano yung cause and effect. Okay? Lahat tayo gusto naman natin syempre yung effect. Pero hindi ba natin makuha yung effect pag hindi natin alam kung ano yung nagkukos. Tama? Alam mo parang gusto ko lang basta magkaroon ng tubig ngayon. Okay? Gusto mo magkaroon ng tubig? So ang tanong, anong source? Saan galing? Okay? Yung tubig ba yan is ibibigay sa'yo? Bibilihin mo sa labas? Okay? O meron ka bang gripo dyan na may mag-filter out papunta sa'yo? Di ba? Iintindi mo yung cause and effect eh. Yung may science yan eh.
Imposible yan yung parang pag sinabi mo gusto mo, bigla na lang mag-a-appear sa harapan mo ng wala man lang nagbigay. Imposible po yun. Oo. Matatakot na po ako ng pagaganon. Di ba? Yun. So, yung mga ilan example, no? So, for me, yun. Siguro maybe second is dapat yung, ay kumbaga ba sa, bukod sa nakakausap niyo po, kailangan po is meron kayong mga cause and effect, may practicality. Yun po yung mga ilan things, no? And then, third, yan po yung ito naman isa, kasi because of marami nga pong scamming lately, mga ganong klase, minsan tingnan nyo rin po yung mga review. Okay? Normally po, may mga review, parang sa Shopee, di ba? Huwag nyo pong tignan yung mga first part. Tignan nyo po yung last part. Ako, hindi ako tumitingin sa 5-star. Tumitingin ako doon sa mga 1-star, 2-star, kasi gusto ko malaman ano ba talaga yung major complaint nila doon sa product na yun. Diba? Ngayon, kung wala ka masyado nakikitang 1-star, 2-star, more on mga 5-star siya, at saka medyo legit naman yung mga comments, then maybe pwede natin pakinggan yun. Diba? May basis. Pero, kung yung mga comment nila is masyado rin vast, kasi baka sila rin yun. Diba? Meron nga yung lumabas din dati na sa YouTube yung tungkol sa piyaw. Yung naghihirap daw siya, pagsuot daw niya ng piyaw, bigla daw siyang yumaman, nagkaroon siya maraming negosyo, pero nung nawala daw yung piyaw niya, bumagsak daw ulit yung mga negosyo niya. 'Di ba? Pero pag titingnan mo, ano yung negosyo? Ba't hindi niya binanggit kung ano-ano may ng negosyo niya? 'Di ba? Sinabi niya car dealer yata siya eh. Ba't hindi niya binanggit saan yung car dealer niya? Saang branch? Saang area? Anong klaseng kotse binebenta niya? Kung pwede ba natin bang hanapin yun? Makita natin, totoo ba talaga siya? Yun, di ba? Hindi ko tulad ng pag sa atin, yung pag nabasa niyo po yung libro ko, yung mga testimonial sa likod, yun, makakausap niyo po minsan. Minsan na nga, baka nakakasama niyo sa pila yun pag pupunta kayo sa store. Oo, di ba? Kasi, di ba, pag sa store, minsan pag Chinese New Year, mahaba pila. Oo. Some of them is baka makatabi niyo or kasama niyo. Mga nagsishare po doon, nagkakwento po doon. Okay? And pwede niyo silang tanungin personally. Okay? Let them be the testimonials. Yun yung importante. So, maybe pwede natin sabihin, okay, maybe sa ibang store or something, but someone is recommending you. Tapos meron kasi silang mga nuggets, may mga nakuha sila something, or may natulungan sila in a form, then that's good. Kasi marami naman talaga kami mga feng shui coaches kung tutusin. Although minsan, different lang yung style namin. Ako kasi much more clingy ako sa positive side, scientifical side, practicality side. Doon ako mas more nakafocus. Ganun siya. Kaya medyo ayoko minamadali agad na, sige, pampaswerte lang, tapos na. No. Kailangan alamin ko muna, ano ba yung cause? Diba? Parang ganun siya. Parang yung isa, nagpa-feng shui sa akin, nagtanong na siya. Sabi niya, sige, magkano yung services, everything. Binigay ko na yung quotation and everything. Nakatawa nga, nag-haggle down na muna kami doon sa sa services kasi hindi ko alam kung ano ba talagang gusto niya. Then sabi ko, teka lang, ganito muna. Pwede mo ba kwento sa akin, ano ba muna talaga yung gusto mong ipa-service? Then nung after ko marinig yung kwento, alam mo sabi ko sa kanya, no need to do that. Kasi kung okay ka naman, maganda naman yung way, do not fix what is not broken. Di ba? Oo. So binigyan ko na siya simple advices. Wala nang consultation fee. Kasi bakit? Kasi hindi naman, wala akong tinrabaho doon sa consultation, in short. Ang consultation kasi kailangan may trabaho. Pag may trabaho, yun yung may babayaran tayo. Pero kung wala naman tayong tatrabaho at advices lang, pwede na. Diba? Pero diba sinabi ko sa inyo last time sa mga ibang FB Live ko, pag nag-date selection tayo, yun may mga services. Kasi may tatrabaho ko. May competition siya eh. May birthday. Tapos pipili tayo ng magandang araw. Ano ba mga stars ng araw na yan? Itutugma natin. May trabaho yun. Pero tulad niya, nagtatanong po kayo ng basic or advices, yung mga pinroduce kong mga video sa YouTube, di ba? Wala na pong payment yun kasi sharing na po natin yun. Mga advices po yun. So in short, with this kind of mga information that I give, okay, doon mo makikita na parang pwede nyo i-compare kung okay ba talaga, tama ba talaga, yun, ganun siya. Huwag kayo mahiya magtanong. Kaya nga po tayo nag-FB live minsan, di ba? Huwag po kayo mahiya magtanong. At kung mababasa naman po natin yung mga questions nyo, yun, hindi, at least pwede po natin kayo bigyan ng teachings. Alright? Okay, so nako, bago po humabang aking kwento, yan, okay, so simulan na po natin ang ating Hello November, okay? Prepare nyo na po yung self ninyo sa 12 zodiac sign, okay? Rat, Ox, Tiger, Rabbit. Although susulat ko pa rin naman to, gagawin ko pa rin siya ng parang poster sa Facebook po natin ipopost sa Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua, yung Hello November. Tapos nandoon din po yung mga charms that you can use para for this month. Yung mga amulets na pwede nyo gamitin at saka yung mga activators na pwede nyo pong ilagay. Medyo cute yung activator natin for this month.
Bakit? Kasi the number 8 star flies on this November. Okay, so yun po yung muna ang first na aasahan natin this month. Okay, pagpasok po ng mga November 7, 8, yan, medyo nagsisimula na yung energy niyan. Okay, yan, magsisimula po yung number 8 star. Medyo lalakas siya. So the number 8 star may kinalaman siya more for money luck, more on for achievements, more for success. And the number 8 star is an energy also ng mga kabataan. So chances is pwede rin maraming mga new ideas. Yung mga kabataan medyo mas more magiging competitive. Tapos sakto pa medyo malapit ang bare months. So we're hoping na mas more mag-improve po sana yung mga sales natin pagdating sa mga negosyo, pagdating po sa mga trabaho po natin. Okay, so yun ang mga ilang things na pwede natin i-expect pagdating po ng month of November. Okay? Kaya nga po, ang pinaka ginamit ko kagad na activator dyan is the Blue Jewel Cabinet. Okay? The blue, ano siya, parang jewelry box siya. Okay? Tapos kulay blue. Then, meron siya, pag binuksan mo, may mga coins siya and gold bars. Tapos, meron din po siyang parang small rat doon, which is a mongoose. Yun po yung wealth finder or money finder. So, in short, this month is a good month para if you want to trigger certain wealth luck, money luck, like that. Investment still hindi ko highly advise ang high risk investment. Hindi pa rin po natin ayaw po natin yung nagsusugal po ng malaki. Okay? Maraming way para kumita pero hindi po natin kailangan magsugal po talaga ng malaki. Mag-ingat po tayo doon kasi the money is still not yet stable. Hanggang next year po yan hanggat nasa papasok ang period 9, hindi pa po mag-stabilize yan. Kaya we need to be more careful in choosing the right investment or the right business. Okay? Yun. Kaya nga may mga live reading session tayo yun para makatulong ako sa mga business ideas, business targets, sa mga ganun. Okay? Yun. So yun ang medyo expect natin for the month of November. Okay? And then, meron mga certain lucky directions na pwede natin ma-apply. Like this month, yes, sa west area, medyo maganda po ang sector nun kasi yung number 1 star which is the victory star nasa west. Okay? Tapos nagkataon pa this month, merong HO2 combination na pwede mangyari sa west. Okay? Kaya ang medyo maganda niyan kung kayo po may mga new ideas pero kailangan nyo na siya nang i-execute. Okay? Naiipit siya sa ideas lang, hindi siya ma-execute. May mga plano siya pero kulang sa push. Okay? Gamitin niyo po yung west sector. Paliwanagin niyo po, okay? Or meron kayong conference table doon, maupo kayo doon, like a coffee or something, then while talking to the target project, okay? Para ma-activate niyo po itong sector ng West, okay? Maganda ang West also, medyo, po siya, sa mga gusto rin po mag-activate ng travel lock, yan, okay? Yan, so pwede niyo po ma-activate yan sa visa, mga ganun. So, paano mag-activate? Puntahan niyo yung west corner ng bahay niyo. Be sure, malinis, maayos, maliwalas. Okay? Huwag muna masyado mga pokpok tsaka banging on that area kasi baka magising din po natin yung negative energy which is the direct Tai-Sui conflict which is the sweep hole. Okay? The broken soldier. Yan. So, we need to be more careful. Okay? Then, also the next lucky star is on the number 9 which is the nasa northwest sector. Although itong northwest na to, medyo paprangkain ko, maganda siya in terms of fame and recognition, pero very stressful yung area na ngayon yan. Kaya we need to be more careful sa mga mga banging, digging, drilling, kasi yung number 9 star, over fire po yan, pwede siya mag-cause kasi ng illness or money loss. Okay? Kaya be sure na yung kwarto ninyo, kung nasa northwest man, meron kayong protection. Or kung hindi, medyo maglihis lang po muna tayo. Okay? Then the next lucky also is the number 6 star, okay, which is on the east sector. Yung number 6 kasi nakakatulong naman siya more for execution, new ideas, new plans, pwede po natin ma-apply doon. And then the number 4 star is on the north sector. So medyo nakakatulong naman yung north ngayon sa mga in terms of network, connection, maraming investment. Kaya ngayon pagpapansinin natin, medyo mga investment papuntang north. Pero yun nga lang, hindi siya gano'ng kabilis. Medyo mabagal lang po yung kanyang appraisal, in short, or pag-appraise. Bakit? Kasi kahit paano, mas malakas pa rin ang south than north. Okay? Kasi ang direct feng shui po natin, or direct energy po natin, nasa south. Masalan ito pagdating ng period 9, papasok sa energy niyan. Although north sector is still good, hindi naman natin sinasabing bad luck siya. Okay? Maganda pa rin naman yung north. Kaya mga tao sa north, kaya mga taong nakatira sa north, be sure that this year, okay, or this month especially starting,
network, connection, resources, medyo i-hunting na po natin yan. Kasi with more of the network and connection, pag na-control nyo, okay, much more easier na siya sa mga target goal mo next time. Okay? Alright. Now, sa mga animal sign na pwede natin sabihin na medyo, we can say good luck, no, for the month of November, or yung medyo marami-rami naman po. So, number 1 dyan, si Rabbit. Okay, si Rabbit is okay. Maganda rin po yung energy niya. Tapos si Rooster, okay rin po kasi meron siyang success star or victory star. And then the dog and the pig, kahit paano the number 9 star can help more for reputation and recognition. Okay? Although sa dog and pig, we need to be more careful sa health. Okay? Yan, isa-isay natin yung 12 zodiac sign. Okay, so ayan, okay pa po ba kayo? Ayan, hi. Check na lang po kung meron po naging questions. Right, yan lang po Alright, okay. So, wala naman masyado mga other questions. So, okay. So, now, let's focus on the 12 zodiac sign. Okay, so isa-isay na po natin yung 12 zodiac sign. Oo. Ha? Ano to? Bigla po nabasag ang aking bracelet. Uy. Oo, from Las Marias. Okay, yung pabilog na pahaba. Why po kaya? Magkano po ba kapag pinalitan? Normally po kasi, no, ganito po yan. Normally po, pag nasisira po ang charms natin, chances po may sinasalong bad energy po yan. Pwedeng ibig sa sa'yo tumama, dun po sa charms tumama. Okay? So, pwede pong ganun na mangyari. Kaya, pag ganun po, every time nababasagan kayo ng charms, hawakan niyo lang po siya, murmur, thank you. Okay, dahil baka nga sinalo niya kayo, or tinulungan niya kayo sa mga certain pwedeng problem na hindi natin napapansin or na nakikita. Okay? So, paano gagawin? Dalhin niyo lang po yung mga charms. Pwede niyo po dalhin sa store. Pwede niyo pong pabuo dun. Pwede niyo pa restaurant para ma-energize din po siya ulit. Okay? Yan. Normally po, yung pahaba po kasi meron tayong nasa 2.8, yung mga ganun. Meron din yatang 1.8. Depende po. Patingin po namin kayo. Kung yung power bracelet po yung for this year, yun. I think nasa 2.8 po siya. Ganun. Yeah. Okay? Pero message lang po kayo sa amin. Alright. Ano po sa Chinese? Ang money. Maraming klase. Kung pera mismo, money. Then Chen. Chen is the Mandarin. Zi in the Hokkien. Okay? Alright. Chao piao. Alright. Okay. So let's start on the 12 zodiac sign. So isa-isayin po natin yung 12 zodiac sign. Now, kung kayo po yung mga year of the rat. Okay. So sino mga year of the rat this year? Okay, although medyo alam natin, medyo patapos na nga yung Chinese New Year, patapos na yung 2023 at malapit na rin po ang Chinese New Year. Although 4 months pa na, 3 months and a half in a way, or 3 months, mga ganon. Yun na lang po yung natitira. Pero at least, medyo positive naman tayo na medyo maganda naman po yung takbo sa mga Year of the Rat. Kasi kung this year is nasa top 3 po tayo, next year po, kasama pa rin po tayo sa top 3. Okay? Kay number 4 star is pushing you on 2 things. This month is the right month para to engage, network, connections, attract ng mga resources, attract ng mga helpful people, finding network, seeking for mga like maybe suppliers, seeking for some advisors, para pwede po makasupport sa atin. Para pwede natin siya ma-maximize na po. Okay? Kasi number 4 star, maganda siya in terms of network, connection, and studies. Okay? So, pwede ka agad medyo dumami yung products at dumami pa po yung clients din natin. In short. Or kung sa business naman, or so kung sa work naman, number 4 star, may kinalaman sa academic star. So, pwedeng either may excel tayo, may promotion na pwede mangyari kasi pwedeng may mga dagdag na bagong learning. Okay? Now, kung kayo naman po year of the ox tsaka year of the tiger, be careful lang po kasi number 2 star is a sickness star or illness star, lumipad po siya sa inyo. Kaya we need to be more careful sa health. Okay? Although si tiger is the secret friend of the pig and November is a pig month, we can expect also with the help of mga network and connection, this month is also a good month para to invest. Kung may mga target kayo para for investment sa properties, mga ganun, yeah, pwede niyo po tignan yun. Okay? Then, kapag kung kayo naman po year of the rabbit, okay? So, rabbit naman po, number 6 star is medyo maganda siya for execution. Tapos, magkakatulong din po yan kasi meron kayong tinatawag na wishful feelings luck.
para for this year. Kaya medyo maganda po dyan yung mga booster para mas more mabilis natin makamtan yung mga gusto po natin. Okay, pero yung nga lang po, kailangan natin kontrolin yung emotions po natin. Huwag lang din po tayo masyadong burara. Okay, or masyadong, how we call it, yung parang, kasi minsan ng mga rabbit, masyadong malambot yung puso eh. Minsan pwedeng lagi naaabuso. So we need to be more careful. Especially related to relationship, like maybe couple, or maybe also sa mga friends, or maybe relatives. Okay? Now, kung kayo naman po a year of the Dragon and Snake. Okay, Dragon and Snake this month, meron kayong tinatawag na robbery star. So we need to be more careful sa mga manloloko, magnanakaw, okay? And also we need to be more careful sa mga trust issue, mga scandal issue na pwedeng mamaya dinadagwit lang po yung pangalan natin. So we need to be careful on that, okay? Then also pala, no, especially sa Year of the Snake, we need to be more careful lang sa mga backfighters and traitors. Yan, kung kayo po yung nasa career. Okay, number 3 star naman po is a quarrelsome star. Lumipad po siya sa horse this month, okay? Now, medyo problem lang tong number 3 star is nakakos siya more on sa health, emotions, and pag medyo naging unstable ka kasi on that part, pwedeng, alam mo yung parang mismo ikaw na pala yung gumagawa ng mga self-mistakes, self-pity, mga ganong klase. So, we need to be more careful. Okay? The number 3 star can cause mga emotional problem, quarrelsome problem, mamaya, mga itong panahon na yung parang, ba't bigla ba ako nagiging nagkakaroon ng mga kaaway? Okay? Then, kung kayo po yung year of the sheep, tsaka year of the monkey, sheep and monkey naman po is more on, we need to be more careful also sa money loss, okay, tsaka sa health, kasi the number 5 yellow star can cause misfortune tsaka mga obstacles in terms of money, okay? So, we need to be more careful. Yeah. And then, kung kayo po year of the rooster, okay, the number 1 star is with you. Yan. So, ano ba meron sa number 1 star? Maganda siya for victory star, maganda siya for success, new learnings, new opportunity. Yan. Meron ng number, yung, ano po, yung sa star po natin dun. Okay? Yeah, sorry. And then para sa mga year of the rooster, sabi natin, no, kanina, sa west corner, meron tinatawag ng special HO2 combination. At ang unang-una makikinabang nun, yung mga year of the rooster. So this month is the right month na para medyo mag-start na po mag-change na yung course ng rooster. Medyo pataasin na po natin yung opportunity lock natin. Okay? Kasi this year, di ba, more on puro laylo eh. Okay? Pero ngayon po, medyo paakyat na po siya. Although, still, hindi pa po siya pika. Kaya, it's not advisable para to take high risk. Okay? Yun. Kailangan medyo control pa rin tayo. Huwag niyo po rin kakalimutan na hanggat nandiyan pa rin si Rabbit, hindi pa siya nakatanggal sa atin. Okay? Now, para naman po sa mga year of the dog and the year of the pig, you have the number 9 star. Number 9 star originally is good more on para for success, recognition, reputation. Although, yun nga lang, number 9 star kasi is a fire star. At this month, meron tinatawag na fire at the heaven's gate. Kaya kung kayo po yung mga facing northwest, balcony nyo facing northwest, you try to put some protections. Kasi medyo ang problem po niyan is medyo prone nga po tayo sa mga like maybe mga gulo or fire related or health related problem. Okay? So kaya kailangan medyo mas more maging ano tayo dyan, alerto sa mga ginagawa po natin. Observe po natin, no? Sa mga year of the dog, more on especially sa dog and pig, no? Yung health, yun yung mas more on concern ko. The number 9 star kasi is medyo ano siya, overfire siya. Na minsan nakaka-problema siya in terms of sa health. Okay? Yan, alright. So, nakwento na po natin yung Toad Zodiac sign. If you have any questions naman, pwede nyo pong balikan ulit tong video na to. Okay? So, ngayon, let's try to answer. Q&A po tayo. Okay? At we have a limited time na lang po natitira. Sorry. Baka we can finish around maybe 15 more minutes. Grace here. Good evening po. Ano po bang pwedeng amulet enhancer for the year of the dog? Lalo na po na sa northwest po na CR, kakatapos lang talaga namin mag-anak sa sakit. Grace here, medyo yan po yung mga ilan sa mga challenges. Ngayon po kasi medyo nauuso yung mga flu. Okay, kaya mabilis yung hawaan, especially sa school. Now, ang highly advised po is to have our children also some protection. Pwede po sila lagyan sa room ng tinatawag na wulu. Yan, nakatulong kasi ang wulu more para for absorb ng mga negative health problems, negative energies, like that, okay?
bamboo, I'm not very sure kung kung pa pwede, no? Pero, yeah. Kasi kung sa dog, wulu. But I think wulu pa rin is still the best. Tapos siguro pwede niyo pong dagdagan. Kasi kapag kayo po yung mga sa room ninyo is nasa northwest o kayo po yung dog or pig, maglagay rin po kayo ng parang small bowl lang naman. Small bowl of rock salt or sea salt. Lagay niyo po sa tabi niyo para may mag-absorb din po ng negative energy. Okay, sa mga nagtatanong po ng dates ha, medyo may computation po yan. Message na lang po kayo sa amin. Okay, open my business this November po. Year of the monkey po. Okay, monkey naman niya. Medyo sabi nga natin this month, although sa money loss, we need to be more careful lang sa mga like maybe manluloko nga, magnanakaw, mga ganun. Or personally, kung sa business nyo po, baka yung mga personal nyo na hinahandle nyo, need to be more careful din. Outside the country, hindi ko pa po naiisip. I do offer online services, no? Online feng shui, pwede naman po. Kasi pagka abroad po, kaya naman sa kaya, we can do scheduling, pero not that easy. Okay, not that easy. Ganun po siya. Yeah, but dati po, na-try ko na po sa Singapore. Okay? Masama po ba magregalo? Okay? Iniwasan lang po natin, no? Magregalo ng mga slippers or shoes. Kasi parang tinatakbuhan tayo ng swerte. Yung parang mga ganun, kasabihan. Hindi naman po siya talaga in feng shui, pero it parts of culture and tradition. Meds, Glidey, okay? Hello po, good evening, watching from Israel. Uy, hello po. At mag-ingat po kayo dyan. Okay, stay safe po parati. So, alam natin medyo nakakagulo po lately, di ba? Ngayon sa mga wars, ganun. Pero, ingat po kayo. Okay? Magkano po, coach, date for moving house? Normally po, ang date selection po natin nasa 3K. Tapos kailangan po natin yung target time, target dates. Tapos kailangan din po natin yung window time, tsaka yung mga birthday po natin. Bagong bracelet po, chances po lalabas po yung baka mga first week pa ng December. End of November to first week of December. How to counter the robbery star? The robbery star po, meron po tayong mga tinatawag na yung mga anti-burglary, mga ganun, protection. Meron po tayo. Okay. Sorry binabasa ko po kasi mas mo ina-answer ko po yung medyo related po doon sa topic natin. Okay? Yeah, sure. Message lang po kayo pag gusto niyo po ng appointment. By Saturday, Sunday nga po pala, baka nasa store naman po ako. Yun. So kung makakapunta po kayo by tomorrow or what, andyan na po ako. Maylene Banaag, ay hello po at naman maging smooth. Kaya naman po, medyo basta ganito lang po yan. Pag nababasa po natin or nakikita po natin na hindi ganun kaganda yung energy natin, okay, we need to be more careful lang po tayo sa mga yung kumbaga ba parang mga investment, mga ganun. Kasi the more mas weak yung energy mo, the more you are very prone to be scammed. Okay, kaya we need to be more careful. Right? Okay. So I think mas more nasagutan na po natin yung mga ilan at medyo kapos na po tayo sa time. Thank you po. May kailangan po bang gawin sa comfort room na nasa northwest? Normally, northwest area po, nagpapalagay po tayo ng dyan. Pwede kayo maglagay ng plants, tapos pwedeng merong red ribbon na nakatali dyan. Any plants can do. Any plants can do. Hey, hello po. Good evening po from Cabuyao, Laguna. Yan. Okay, so I think nasagutan na po natin almost lahat. Watching from Kuwait, okay lang po ba na nasa position ang head part ko sa Northwest? So far for me, mas more important yung sector. Kung nakaulo ka lang ng Northwest, pero ang sector mo naman nasa lucky sector, okay lang, hindi naman siya major yan. Okay? Mas more importante yung kung saan mismo yung lugar. Mas more importante. Alright. Sorry. Bigla may pumuwing sa mata ko. Coach, katanungan ako, hindi mo yata nabasa. Unahan, konti. Teka lang po, sorry. Naano yung mata ko?
Nung kailangan ko na gumamit ng salamin. Okay. Oh, Molly Hall. Yan. Coach, may katanungan ako. Hindi mo yata nabasa. Unahan konti, coach. Kailan po ba yan, PM? Sorry, ano po yung katanungan niyo po? Mabilis po kasi umakit yung mga messages. Hindi po kagad nababasa lahat. Ano po kayo magandang charm para sa mga Year of the Snake 2024? 2024 po, wala pa po, no? Pero mga around mga November, December, chances po magkakaroon po lahat yan. Abangan nyo po yung ating power bracelet tsaka yung set charms. Yan po yung pinaka-the best that we can use, no? Hindi po kasi yung tungkol po doon sa gift ng shoes and originally more on kasi yan eh. Tawag dito, how we call it? It's more about the symbolism. Okay? Kahit relo, yung mga watch, symbolism po yan. Okay? Parang kasi meron kayo kasabihan sa watch tsaka sa relo na pag nagre-regalo ka raw ng ganun, parang nagre-regalo ka na may kinalaman sa patay. Yun. So kaya minsan hindi po natin parang gusto. Ganun. So because of the symbolism. Ganun siya. Pero it's up to you po if you want to follow yun or not. Kasi hindi naman po talaga sa feng shui yun. It's more about sa tradition and culture lang po yun. Okay, halo-halo na po yan. Merong Chinese culture and tradition, merong Filipino culture tradition, merong Western culture tradition. Halo-halo na po yan, no? Yun. Parang yung kanina nga po, yung sa client ko rin, no? Sabi niya, no, parang, naku, hindi ka, baka minamalas kami lahat this year kasi nag-block daw sila nung Chinese New Year. Okay, this year, Chinese New Year, nag-block daw sila. For me, hindi mo pwede i-relate dun, no? Kasi wearing black not meaning is bad luck. Okay? Although wearing black is hindi mo in-accept yung good luck. Yes. Pero wearing black is not totally about bad luck. Okay? Hindi po ako agree dun. Yun. Kaya minsan depende po. Depende po din siya, no? City north facing south, okay naman po. For me, wala namang problem. Sa malata naman ng direksyon. Yung nga lang po, depende kasi yan. Kasi may certain direction ganito yan. Yung bahay nyo, pag nakaharap siya sa certain direction, anong klaseng energy yung papasok? Now, pag pumasok na yung energy, paano siya mag-stay maayos doon sa bahay nyo? So, ang fino-feng shui po doon, hindi po yung direction. Fino-feng shui po doon kung paano yung magiging behavior nung energy papunta sa loob ng bahay. Okay? Yun po yung kinocompute doon. Yun po yung bakit pumapasok, may mga flying star combinations, may 8 mansions, depende pa sa birthday mo, yun, okay? Pero hindi mo kasi pwede sabihin na, facing west, bad luck. Diba? Lagi sa ating kasabihan natin, dapat ang bahay daw nasa kasikatan, bawal daw sa kalubugan. Kasi kapag kakasikatan ng araw, yun po yung lang daw may suusbong. Pero pagkakalubugan daw, hindi na raw siya maswerte. Hindi po totoo. Hindi ako naniniwala dun. Bakit? Kasi ako, nandun ako sa lubugan sinuswerte. Hindi ako sa sikatan ng araw. Meron kasi tinatawag na East person and West person. If you have our book po, yung sa yellow book natin, yung pantingin ng araw, nandun po sa bandang harapan niya, may kita nyo kung East person kayo, West person. Okay? Release of the books and chances po baka by end November lumabas na po lahat yun. Kasi nasa way na po eh. Yan. Okay? Ayan, masagot na po natin yung kay tama ba? Na Molly Hall. Bakit nawawala pa rin po yun sa inyong tanong? Ito. Ano po kaya ang kahulugan ng Ghost Month? September 6, nasa shop mo ako bumili ng power bracelet 2 pieces at iba po. Nang punta ako 1 PM, yung time na yon, pauwi ako ng Samar. Nasunog room ko, sunog lahat. Ano kaya yun? Pag uwi nyo po, sunog yun? Nasunugan po kayo? Yun po ba? Okay? Kasi kung nasunugan po kayo, depende po yan, no, sa house. Okay? You need to medyo check nyo po yan sa direction. Medyo mahirap po kasi sabihin. Kung galing sa inyo mismo yung sunog, then kailangan nyo po tignan anong part ng mga disasters area. Maybe medyo may natamaan ba tayo o may nagalaw tayo sa bandang northwest sector kasi nandun po yung 5 yellow star. Okay? At na medyo affected po ba yung 5 yellow star din po sa in terms of health issues, mga ganun. Diba? Kasi ano yan ang northwest kasi this year, tinamaan ng 5 yellow which is misfortune star. Tapos mahirap niya mamaya ang kitchen mo nasa northwest sector pa. Baka lalo niya na-trigger or na-activate. Yun po yung mga ilang case.
Hindi ko kagad masasagot kung ano yung nag-cause. Unless kung may function natin siya, baka makita natin doon kung saan yung nag-cause. Like yung sa amin po, dati, hindi ko po ma-detect kung nasaan po yung nag-cause doon. Yung sa amin naman kasi, gumapang. Ang apoy, nagsimula sa kapitbahay bago siya gumapang papunta sa amin. Okay? So, kaya nasunog yung house namin, is because of gumapang siya from the other house. So, hindi mo na ma-accurately makikita yun sa feng shui kasi sa kanila nag-start, nadamay ka lang. Okay? Meron kasing ganun eh. Hindi naman po lahat na nangyayari sa atin is atin. Minsan po, damay lang po tayo. Parang example, pwede mo sabihin na, halimbawa, swerte tayo. O, di ba? Maraming swerte nangyari sa'yo, maraming swerte nangyari sa atin. Okay? Swerte tayo. Okay? Na-invite tayo sa isang privilege party. O, yan pa. Okay? VIP. O, yan. Di swerte na naman tayo. Ang problema, nung sumakit tayo doon sa taxi, yung taxi driver, lasing. Tingin mo, suswertein pa kaya tayong dalawa. Di ba? Parang, uy, teka lang, parang natakot na ako dyan. Bakit? Kasi, ano man yung paging problema ng taxi driver, magiging problema din natin. Di ba? Nag-get siya po yung point. Pero, wala tayo sa control. Kasi, hindi naman tayo nagdadrive. Carry over lang po tayo. So, yun po yung mga ilang example din po na bakit hindi po lahat kayang i-detect ng feng shui in terms of like sa outcome. May mga iba kasi mga feng shui coaches, masyado nilang kiniklaim agad, no? For me, no, I don't want to claim that, okay? Even nagkatotoo po yung mga sinabi ko, I don't claim that. Bakit? Kasi, para to make it happen, it always takes two to tango. Okay? Yung binigay ng energy ng heaven, at tapos, it takes three to tango in feng shui. Okay? Kung sa atin po sa normal time is it only takes two, sa feng shui po, it always takes three. Heaven, earth, and man. Sigurado ako may action kang ginawa. Sigurado ako meron nangyayari sa situation at sa paligid. At sigurado ako meron timing na nangyari. Heaven, earth, and man. Yan po siya. Okay? Kaya medyo hindi po natin masasagot agad yan kasi maraming cases na kailangan niyo po tignan. Ghost month pa yan. Naku, ghost month, maraming mga disasters and calamities. Yun. Sa ano rin po namin dati, sa house din, yung sunog nangyari, ghost month din eh. Ganun po siya. Okay? Kaya minsan mahirap po talaga sabihin. And kung saan po yung nagkakos. You need to be, medyo double check po natin kung anong direction. Okay? Para maiwasan po. Emerald Pagoda, pwede ba gamitin sa monkey para sa this November? Pwede. Yes, pwede. If you have any 5-element pagoda, cleansing pagoda, pwede nyo pong gamitin. Coach, paano po ba makuha ang sector at direction po? Kapag direction po na, ano po, yung mga lucky direction? Pag lucky direction po kasi, you can double check po doon sa book po natin, nakasulat yun. Kung ano mga lucky direction ng bawat animal sign. Ganun po siya. Pero kung paano po kukunin yung sector and direction, panoorin nyo po sa YouTube channel po natin yung How to Use Your Compass by Coach Johnson Chua. Yun, may tinuro po tayo tungkol sa location and direction. Pag marumi na po yung charms, pwede po linisin. Pugasan or something. Although kung yung mga metal yan, mga figure yan, tamang punas lang. Huwag nyo sigurong masyadong sabunin kasi para hindi po totally mangupas. Sa mga nagtatanong po ng lucky bracelet, anong the best bracelet, you only have the best is power bracelet. Yung talagang pinaka the best. Kasi naka-customize yan sa inyo. Okay? Although meron dalawang klase yan, merong yearly, merong lifetime. Tapos meron din po intentional bracelet. Okay? Alright. Okay, so I think medyo nasagutan na po natin lahat at medyo kapos na po tayo sa time. Alright, so thank you guys. Okay, I hope at marami kayo natutunan again for tonight. Okay, at okay, so yun, may binasa lang po. Okay, so I hope marami po kayo natutunan tonight, okay? At kung gusto nyo po ulit mapanood po tong video na to, you can double check lang po sa ating mga Facebook or sa ating YouTube channel, Coach Johnson Chua, or Feng Shui Sunrise sa Facebook or sa Instagram, okay? Ipapost po natin to video kasama rin po yung sa yung lagi po natin ginagawa yung monthly, no? Yung para yung mga itsura ng mga amulets and charms na pwede niyo po magamit. Kasi malay nyo, baka meron na kayo nun, hindi pwede nyo pong i-gamitin lang, okay? So at least meron na kayong gabay. Right? So thank you guys, thank you again and again and again sa lahat po naman nag-like, nag-share, okay? At sa lahat po ng mga nagfa-follow po sa akin, thank you po talaga, okay? At also, isa pang announcement lang na gagawin po,
Okay. Ano ba yun? Okay. So, kung magba kasi, papasok na po kasi sa part ng December po natin at magkakaroon na po tayo ng also yung sa mga prosperity basket. Okay. So, abangan nyo lang din po yun. Okay. Pagka dumating na po kasi yung mga basket, chances po baka agahan din po namin siya ma-out. Hopefully, maaga po dumating lahat yun. Okay, kapag dumating po kasi lahat yung mga libro, yung power bracelet, tsaka yung mga ganun. Kasi some of you is nakapagbakasyon na po rito sa Pilipinas pero baka babalik po ulit sa abroad. At least madala nyo po yung mga charms na yun, if ever. Okay? At tapos sa mga gusto po mag-inquire po sa mga services, just message lang po kayo sa amin. Okay? Alright, so thank you guys, thank you sa mga gusto po palang dumalaw po by Saturday, Sunday. Chances naman po, nandoon po ako for the whole day. Yan, okay? Pwede po kayong pumunta if ever. Okay, saan po yung lugar po namin? 803 Salazar Street, Corner Ongpin, Binondo, Manila. Okay, malapit lang po kami sa landmark ng Anson Emporium and President Restaurant. Okay, Sunrise General Merchandise. Alright, so thank you guys. And again, okay, always practice DHV, define your higher value by thinking positive, feeling positive, and act positive. This is your Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone and see you in our next FB Live or next video. Goodbye.